Well, my name is Lark, and I'm an entrepreneur. Well, I start my hustle, whether you believe it or not, around 16 years old. Why? Because maaga ako nag-anak. Well, for me, it's a lot of times that all the plans gusto kong gawin is not going into places. Multiple times. Actually, it's very hard in terms of my confidence because sometimes I think that I'm not capable enough, I'm not good enough, and in terms of finances, sometimes I have the idea, but I don't have the money. So it works sideways, and well, both ways, they say. Well, as told you earlier, I started my hustle at an early age. So I was already supported by my wife. And well, basically, I cannot say that I do it alone. Ako lang mag-isa. Kasi nandiyan yung asawa ko sa tabi ko. Pero at the end of the day, what really matters is my decision and my action that will eventually turn into something in the future. Well, I cannot say na lumaki ako sa well-off na family. Pero lumaki kasi ako na independent. No? So, while doing my college days, kami na lang talaga ng mag-asawa ko. Ng asawa ko. So, basically, hindi kami, both sides, hindi kami umasa sa family namin. So, we acted on our own na talagang kailangan namin magpursige. Kasi during my college days, ang binubuhay ko lang was yung aking allowance. And on that day, I do side hustles na. So, gumagawa ko ng mga homeworks, projects, then I do breeds animals. So, yun ang pinambuhay namin. Kumbaga, I don't wanna be a burden kasi on both sides. Sa side ng wife ko and also do sa side ko. So, talagang pinilit kong makapagtapos and pinilit namin mag-asawa na i-handle yung, let's say, pagkakamali namin na maitama naman namin yung mga ganun. Parang yun ang naging ano namin na nagkamali na kami, hindi na kami pwedeng umasa. So, kailangan na kaming dalawa lang ang kumilos. Well, working smart is very crucial in the rule of life. Kasi hindi rin naman totoo yung puro tayo ano lang hard work. Yung hard work na sa atin na yan. Built-in na sa atin yan, pagkapanganak natin, nandiyan na yan. Pero working smart is very different. Kasi, remember, mag-isa ka lang. You cannot do it on your own. So, so to tell you on the side, I do have my own construction firm. But I'm not, or any field, an engineer. So, working smart plays well in me. Kasi I have to be somewhat good or smart in managing my business as well as managing my personnel. No, the knowledge is given to those who are professionals, and ako working in a smart way, I have to find ways to cope up doon sa pagkukulang ko bilang isang may-ari ng construction company na hindi porke hindi ako professional engineer or architect, hindi ko kaya makipagsabayan sa mga professional. So, natututo ako in a way na natututo rin ng mga tao ko how to manage the construction company and
me how to manage my personal. History lang ulit sa akin. I graduated aircraft maintenance technology. So about aircrafts, I also took flying. Pero on the side kasi I had to work beside my father. So who has his own construction firm. So naging empleyado din po ako. So kumbaga on my side, ang hirap maglaro bilang empleyado bilang anak and empleyado bilang empleyado because the expectations is there bilang anak at bilang empleyado. So, para makapagsabayan ako sa mga engineers ng father ko, kailangan kong kumilos or kailangan kong mag-isip kung paano ko sila masosurpass in some other way. Kasi kumbaga, amo nila ako eh. Parang gano'n ang dating. Pero, hindi doon kasi natatapos yun. So, I had to make sure na yung gawa nila ay tama. So, parang yun na yung nag-udyok sa akin na magtayo ng sariling construction company. Siguro yung maaga ko nalaman before I started out to venture to any field of business is magkaiba dapat ihiwalay mo ang iyong emotional aspect sa mga decisions mo. So when I was starting out, kami mag-asawa, well, syempre bata. No? So, emotions are there. So, kumbaga, every time na gumagawa kami ng major decisions, laging may emotions. Kasi may kaba, may takot, meron tayong overthinking. And syempre, pag emotional, is kumbaga hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Kasi minsan, when I say emotional, pag nandiyan kasi problema, the tension is there. So, madali tayong uminit ang ulo. So, pag uminit ang ulo natin, nagkakamali na tayo ng decision sa buhay. Nagiging irrational na yung ating mga sagot sa mga problema. So, imbes na nakakatulong siya, nagiging burden mo pa siya. Kasi nga, nagkamali ka ng desisyon dahil naging emotional ka. Dapat yun talaga masyempre. Kung pagalitan ka because of your job, tanggapin mo. Yan ang lagi ko rin sinasabi sa mga empleyado kung bakit. Mia, sa boss, may nakikita akong mali. You may not see it now, makikita mo yan, pagtapak mo dito, o pag naka-experience siya na iba, ay tama pala si boss. Yun ang lagi kong inaano. Kasi, nung nagsisimula kami nga, yun nga, dahil puro emotional, marami kaming businesses na nagsara, kasi mismo kami mag-asawa, nagkatalo. So, yun ang nagiging problem namin, kaya minsan hindi kami nakakasundo sa mga solusyon na kailangan namin. So, yun lang din ang na separate emotional decisions when you are making one. Ma-share ko lang. So, yung vlog ko kasi is more on inspirational. So, lagi ko, yan din ang normaling natatanong sa akin ng mga friends ko. No? So, how to start? Paano daw ako nagsimula? No? Lagi kong sinasabi, mahirap man gawin, pero the easiest word, simulan mo. Iyon ang may papayo ko kasi every time you think na paano ako magsisimula, kailan ako magsisimula, saan ako magsisimula, the moment na hindi ka nagsimula maglakad, hindi mo alam kung saan ka paroroon. Yun ang lagi ko. Walang ibang advice na, kasi pwede ko sabihin, aralin mo muna yung business. Pero, pag hindi mo naman pinag-aralan, wala rin mangyayari. So, ang lagi ko is, move forward, one step ahead. Kilusan mo na hanggat maaga pa. Kasi, time is clicking. No? So, kung hindi mo kikilusan yan, baka yung idea mo nakuha na ng iba. May iba nang gumalaw. Or baka yung decision mo will matter after 5 years na sana sinimulan ko tong idea na to, tama si ganito na kailangan mo lang simulan. Kung gusto mong gumawa ng vlog, create a page.
automatic yan. Wag ka na magpaligoy-ligoy pa. Then, thereon, step 2 ka na. Kasi tapos ka na sa step 5. The hardest thing is going to step 1. Step 2, step 3 will follow na lang yan. Yun na lang ang masasabi ko sa mga gusto mag-umpisa. Wala kang pera, maraming negosyante, nag-umpisa, walang pera. May mga affiliations ngayon sa TikTok, di mo kailangan ng pera. Diba? So, wala kang pera, buy and sell, be a middleman. Ganun lang yan. So, maraming ways to earn, maraming ways to start.